Doon talaga ako napaisip, sir, nung nasa pinasahod ko, 8K cash siya, ngayon doble, nagpakulang pa. Totoo yan. Bakit? Kahit ako, nung nag-umpisa ako magturo, nung panahon na 3K lang yung sahod ko, to 6K ang monthly ko, hindi pa yan fix ha, kasi per hour yung trabaho namin, or yung trabaho ko. Kasyang-kasya. May naiipon pa ako. Nagpapaaral pa ako ng kapatid ko noon, ha? Isipin nyo yun. Pero bakit nung lumaki yung pera ko, yung sahod ko, pero bakit parang walang natira? Yes, isa sa factor is nagmamahal yung mga bilihin. Magkaiba yung bilihin noon kaysa ngayon. Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking pinagkaiba, ito. Ito yung pinakamalaking pinagkaiba natin. Kasi nung unang panahon, na kulang pa yung pera mo or maliit pa yung sinasahod mo, natatakot ka, marunong kang mag-handle ng pera. It is because sapat lang yung pera na meron ka. Kaso ngayon, masyado na tayong kumpiyansa na alam natin, uy, may sahod ako na darating, malaki-laki. Ngayon, ang nasa thinking mo malaki, so ibig sabihin, may tendency na hindi pa siya dumating, ginagasto mo na. At yan yung salitang utang. So, ang nangyari, pag umutang ka, pag sweldo, bayaran mo, kung masusort uli yung sweldo mo, uutang ka uli. Hanggang sa magkakaroon na lang ng cycle. Napansin ninyo, di ba? Nung panahon na 6K ang sweldo ninyo, 5K, 10K, o yung maliit pa, wala kayong utang. It is because takot kayo kasi wala kayong inaasahan. Alam na alam ninyo na baka ma-short kayo, hindi kayo makakabayad. But right now, ang mangyayari, kapag malaki na yung sweldo mo, yung thinking mo nagkaroon na ng what? Kumpiyansa ka na makakabayad ako nito. To the point na what? Nalulung ka sa mindset na pag parang may gusto kang kainin, pag parang may gusto kang parang may kulang, ang magsusolve ka agad pera. Tapos ngayon kasi kulang ka ng pera, alam mo may darating na pera sa'yo kasi sa sahod mo, malaki, iuutang mo. Ngayon, ang problema, habang umuutang ka, pag sahod mo, bayaran mo, masushort ka. Pag masushort ka, uutang ka uli. Pagka sahod, ibabayad mo doon, masushort naman yung isang buwan mo, mag-uutang ka naman uli. So ngayon, para kang nilagay sa isang kulungan na mayroong tinatawag na yung wheel, na parang daga ka ng daga, takbo ka ng takbo na wala kang papupuntahan. Sa totoo lang. Kaya nga naniniwala ako, sabi nila sa mga taong nakakaipon, nakakakuan, ito lang talagang pinagkaiba. Sabi nila, ano bang pinagkaiba ng mahirap at saka mayaman? Yes, marami. Yung mayaman, maraming pera, sabihin na natin. Yung mahirap, minsan kulang talaga. Kapos talaga. But one thing na pinagkaiba nila is ito. How do you think? Sa totoo lang.